Naniniwala ka ba na ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay kayang baguhin ang isang buong kontinente sa pamamagitan ng kagandahang loob? Ngayon, dadalhin namin kayo sa isang tunay na himala na dapat itala ng mundo nang ang mga Pilipino ay tumindig upang tulungan ang mga mamamayan ng Aprika sa isang buong kontinente matapos ang pinakamalakas na lindol sa loob ng isang siglo. Ang tunog ng mga sirena ay umalingaw-ngaw mula sa mga screen ng telebisyon. Ang mga foreign news anchor ay nag-uulat tungkol sa pinakamalakas na lindol sa loob ng 100 taon sa kahabaan ng fault line na tumawid sa ilang bansa sa kontinente ng Aprika, partikular na sa Ethiopia, Kenya, Somalia, at Tanzania, na siyang pinakamatinding naapektuhan. Ayon sa mga ulat, ang paunang bilang ng mga nasawi ay umabot na sa mahigit 15,000 na may daan-daang libong sugatan. Maraming komunidad ang naging bunton ng mga guho. At ang mas malala pa, gumuho ang mga kalsada, naputol ang mga linya ng tubig at nawalan ng kuryente sa buong rehiyon. Nagkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain at malinis na tubig. Maraming ospital ang gumuho at ang mga tao ay walang masilungan, walang kahit isang kumot na magagamit laban sa lamig sa gabi kung kailan mabilis na bumabagsak ang temperatura. Nagsimula ng kumilos ang buong mundo, nagpapadala ng tulong sa mga apektadong lugar, ngunit nananatiling barado ang mga daanan. Maraming internasyonal na ahensya ang nasa yugto pa lamang ng paghahanda, habang milyon-milyong biktima ang desperadong humihingi ng tulong. Habang ang buong mundo ay naguguluhan, nagpasya ang Pilipinas na kumilos kaagad. Si Dr. Jose Joey Villanueva, pinuno ng Philippine Emergency Medical Assistance Team, PEMAT, ay nakatanggap ng agarang utos mula sa gobyerno na mag-organisa ng isang team. Ang PEMAT ay isang espesyal na mobile medical unit na may malawak na karanasan sa pagtulong sa mga sakuna sa iba't ibang bansa tulad ng Nepal, Vietnam at maging sa mga lokal na kalamidad. Hindi ito tulad ng dati, sabi niya sa kanyang team ng mga voluntaryong medikal. Hindi lang isang bansa ang tinutulungan natin, kundi isang buong kontinente. Sa loob lamang ng wala pang 48 oras, isang team ng mahigit 70 katao kabilang ang mga doktor, nurse, psychologist at logistics officers kasama ang mga life-saving equipment, gamot at isang malaking field kitchen para sa paghahanda ng pagkain, ang lumipad mula sa Ninoy Aquino International Airport patungo sa sentro ng sakuna sa Kenya. Samantala, hindi nagpahuli ang mga mamamayang Pilipino. Kumalat sa social media ang balita tungkol sa pagbubukas ng donasyon para sa bayanihan para sa Africa Fund na itinatag sa loob lamang ng 3 oras matapos ang insidente. Dumagsa ang mga donasyon mula sa iba't ibang tao. Isang lola na nangangalakal ng plastik, isang guro mula sa probinsya, at maging mga estudyanteng bumasag ng kanilang mga alkansya para makatulong. Naranasan na natin ang hirap, sabi ng isang 60 taong gulang na babae mula sa Tondo sa isang video na naging viral. Alam natin kung gaano kasakit ang walang makain. Sana makarating ito sa kanila sa lalong madaling panahon. Ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay nagsimulang mapansin ng mundo hindi dahil sa laki ng budget kundi dahil sa laki ng puso ng mga tao. Ang medical team ng Pilipinas, na nasa himpapawid pa lamang, ay malapit nang ipakita sa mundo na ang kagandahang loob ng Pilipino ay may kapangyarihang higit sa inaakala ng sinuman. Lumapag ang espesyal na eroplano ng Philippine Air Force sa gitna ng isang pansamantalang runway sa labas ng Nairobi, Kenya, sa gitna ng alikabok at iyakan ng mga taong takot pa rin dahil sa malakas na lindol. Ang mahigit 70 miyembro ng Philippine Medical Team, nang walang kahit anong pahinga, ay mabilis na bumabadala ang kanilang mga medical equipment, field tents, mobile water purifiers, at tone-toneladang tuyong pagkain na donasyon ng mga Pilipino. Ang logistics team na naunang dumating ng 12 oras ay mabilis na naghanda ng lugar. Kailangan nating maitayo ang ating initial treatment center sa loob ng 3 oras, sabi ni Dr. Villanueva sa team na may matatag na boses, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-assemble ng isang field bed. Ang paligid ay larawan ng pighati, mga gumuhong bahay, mga sugatang taong nakahandusay sa ilalim ng init ng araw, at mga batang hindi alam kung nasaan ang kanilang mga magulang, tanging alikabok sa mukha at walang tigil na pag-agos ng luha. Ngunit ilang oras lamang matapos lumapag,
Mga puti at pulang tent na may watawat ng Pilipinas ang nagsulputan na parang mga munting bulaklak sa gitna ng kawalan. Nagsimulang umandar ang mga solar-powered generator at ang amoy ng mainit na kanin mula sa field kitchen ay lumutang sa hangin. Nagsimulang marinig ang halakhak ng mga bata mula sa food distribution point. Ito ay pagkain mula sa Pilipinas, sabi ng isang voluntaryong nurse na si Nida habang inaabot ang isang kahon ng adobo at kanin sa isang maliit na batang babaeng Ethiopian na yakap-yakap ang isang punit-punit na manika sa tabi ng medical tent. Tinanggap ito ng bata na may nanlalaking mga mata bago yumuko at umiyak. "Salamat." "Thank you," bulong niya sa pira-pirasong Ingles at mabilis na tumakbo para ibahagi ito sa kanyang kapatid na sugatan sa tabi ng tent. Nagsimulang lumapit ang mga residente. Ang ilan ay may dalang bata, ang ilan ay nagtutulak ng mga matatanda, ang ilan ay pasan ang anumang nasira nilang pag-aari. Nang makita nila ang logo ng watawat ng Pilipinas, lumapit sila na may pag-asa. Sa unang gabi pa lang, ang Philippine Medical Team ay nakagamot na ng mahigit 300 pasyente, nakapamahagi ng pagkain sa mahigit 2,000 biktima at nakapag-install ng unang set ng malinis na water filtration system para sa isang nayon na tuluyang nawalan ng tubig pagkatapos ng lindol. Noong una, akala namin ay paunang lunas lang ang ibibigay namin, isinulat ni Dr. Villanueva sa kanyang unang ulat pabalik sa Pilipinas. Pero ngayon, tingin ko kami na ang maaaring huling pag-asa nila rito. Habang ang kalangitan ay nagiging kulay kahel sa bukang liwayway, ang Philippine team ay patuloy na naglalakad sa gitna ng mga tao, ramdam ang isang lakas na hindi mapipigilan ng anuman dahil ito ang lakas ng kagandahang loob. Tingnan po. Sa hapon ng ikalawang araw pagkatapos ng sakuna, ang temperatura sa Kenya ay umabot sa halos 40 degrees Celsius. Ang malaking tent ng Philippine team na nagsisilbing pansamantalang silungan ay puno ng daan-daang biktima, mga lalaki, babae, bata at matatanda na nagsisiksikan sa ilalim ng puting lona na may tatak ng watawat ng Pilipinas na ngayon ay naging simbolo ng pag-asa sa isang wasak na lupain. Ang iyak ng mga sanggol ay patuloy na naririnig. Marami ang gutom, marami ang may sakit, at ang ilan ay kalunos-lunos na nawalan ng buong pamilya. Isang Pilipinong psychologist, si Dr. Belabel Santos, ang lumapit at umupo sa tabi ng isang 7 taong gulang na batang lalaki na tahimik sa isang sulok ng tent. Ang kanyang mukha ay marumi at puno ng tuyong luha. Mahigpit na hawak ng kanyang maliliit na kamay ang isang lukot at maruming litrato. "Anong pangalan mo, iho?" Malumanay na tanong ni Dr. Bell. "Amin," sagot ng bata sa mahinang boses. "Nasa ilalim po ng bahay si Mama. Nandoon din po si Papa. Ako lang po ang nakalabas." Ang nanginginig na boses ni Amin ay halos dumurog sa puso ng buong team. Inabutan ni Dr. Bell si Amin ng isang tasa ng mainit na lugaw at isang maliit na kumot mula sa donation box. "Galing ito sa Pilipinas. Pinapadala ito ng mga Pilipino para sa iyo," sabi niya, habang binibigyan si Amin ng isang mainit na ngiti. Tumingala ang bata, na parang hindi makapaniwala na ang isang tasa ng lugaw at isang maliit na kumot ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking kahulugan. Muling tumulo ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Sa kabilang sulok ng tent, si Dr. Antonio Cruz, isang senior surgeon, ay ginagamot ang isang matandang lalaki na may bali sa braso na dinala mula sa isang malayong nayon. "Kailangan nating gawin ang minor surgery dito mismo. Wala na tayong oras," sabi niya, bago tumango sa kanyang assistant para buksan ang isang espesyal na surgical kit na dinala nila mula sa Pilipinas. Sa kabila ng limitadong kondisyon, ginawa ng Philippine team ang isang sulok ng tent bilang isang field operating room. Sa maikling panahon, naayos niya ang buto, tinahi ang sugat, at binindahan ito ng maayos sa loob lamang ng wala pang 20 minuto. "Tapos na po, Lolo. Hindi na po yan sasakit," sabi niya, habang marahang pinipisil ang kamay ng matanda. Tahimik na tumulo ang luha mula sa matandang lalaki na hindi nakakaintindi ng kahit isang salitang Filipino, ngunit naiintindihan ang kabutihang ipinapadama ng mga mata at bawat kilos. Nang gabing iyon, nakapamahagi ang Philippine team
ng mahigit 3,500 food packs at nakapag-install ng 3 pang water filtration systems. Mahigit 700 sugatan ang nabigyan ng paunang lunas. At sa maliit na talaarawan ni Dr. Bell, may isang maikling isinulat. Ngayon, nagbago ang iyak ng mga bata. Hindi na ito iyak ng takot, kundi isang tunog na dapat marinig ng mundo, ang tunog ng pag-asa. Sa umaga ng ikatlong araw, mula nang magkampo ang Philippine team sa Aprika, ang tunog ng pagpukpok sa isang malaking kawali sa harap ng shelter ay umalingaw-ngaw. Ang amoy ng sinangag ay kumalat sa buong kampo. Bagamat bakas pa rin ang pagod sa mukha ng maraming boluntaryo, ang kanilang mga kamay ay puno ng libu-libong food packs na nakahilera. Ang menu natin ngayon, sinangag na may itlog at sardinas. Masayang sigaw ng isang volunteer chef mula sa NDRRMC habang inilalagay ang mga mainit na recycled plastic container sa mga bag para ipamahagi sa mga refugee. Ang mga food pack na ito ay hindi galing sa Aprika, kundi sa kabutihang loob ng libu-libong Pilipino na nagtulungan sa pag-empake at mabilis na ipinadala sa pamamagitan ng cargo plane. Ang ilang kahon ay may mga sulat kamay mula sa mga estudyante tulad ng "Kaya nyo, yan" o "Mga kapatid, huwag kayong matakot, mahal namin kayo." Nang matanggap ng mga nag-aabang na Aprikano ang mga pagkain, maingat nilang binuksan ang mga ito na parang napakahalagang kayamanan. Ang ilang bata ay niyakap ang kanilang mga food box at hindi agad kinain. Sa halip ay dinala ito para ibahagi sa kanilang ina at mga kapatid. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Mula sa Pilipinas, sabi ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa Somalia na may nanginginig na boses habang ginagaya ang kilos ng pagmamano bilang paggalang. Napakasarap, pero higit pa roon ang damdaming dala ng kahon na ito. Nang bandang tanghali, nagsimulang mag-cover ang local media ng Kenya at ilang internasyonal na istasyon ng telebisyon sa field kitchen ng Pilipinas. Nagtaka ang mga dayuhan kung paano nagawang mag-set up ng mga Pilipino ng isang mobile kitchen ng napakabilis, organisado at malinis sa buong kampo. Pinaghandaan niyo na ba ang lahat ng ito? Tanong ng isang babaeng reporter mula sa isang French news agency kay Dr. Villanueva. Ngumiti siya at sumagot, "Ang pinaghandaan namin ay ang aming mga puso. Kapag may nangangailangan ng tulong, laging handa ang mga Pilipino." Ang larawan ng simpleng food box at ang init ng pagtanggap mula sa Philippine team ay nagsimulang kumalat online. Isang Twitter user sa Europa ang nagsulat, "Minsan, ang kadakilaan ay wala sa malalaking eroplano o bilyon-bilyong dolyar, kundi sa isang kahon ng kanin na ipinadala ng buong puso." At ng gabing iyon, nakatanggap ang Philippine team ng mensahe mula sa Embahada ng Pilipinas sa Nairobi. May mga volunteer team mula sa 4 na ibang bansa na humihiling na makasama sa kanilang operasyon dahil ang Pilipinas ay nagtakda ng bagong pamantayan ng makataong tulong. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa tuyong lupa, kumikinang na parang nagsasabing kahit bitak-bitak ang lupa, ang puso ng mga tao ay nananatiling magkakaugnay. Sa loob ng kampo ng Philippine team, na ngayon ay sentro na ng maraming bansa sa rehiyon, isang boses ang nagsimulang marinig mula sa isang field speaker. "Mga kapatid naming Aprikano, kami po ay mula sa Pilipinas. Narito kami dala ang aming mga puso, hindi bilang mga tagapagligtas, kundi bilang mga kapatid." Ito ang boses ni Jamal, isang Pilipinong Muslim na voluntaryo na lumaki sa Mindanao. Ang kanyang boses ay isinasalin sa Swahili, kaya't daan-daang residente ang tahimik na nakikinig. Ngayong araw, nag-organisa ang Philippine team ng isang simpleng psychological healing activity para sa mga bata at pamilya na tinawag na "Mula sa Pusong Pinoy para sa iyo." Nagsimula ito sa mga awiting pambata sa Filipino na tinugtog sa isang acoustic guitar. Mahigit 200 batang Aprikano ang pumalakpak sa ritmo, nagtawanan ng hindi nila masundan ang kanta hanggang sa isang guro, si Teacher Anton mula sa isang NGO, ang tumayo at sumayaw ng mga galaw ng paru-paro, puno at elepante na parang shadow play. Ang halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong kampo sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Pagkatapos, isang volunteer nurse ang nagbukas ng isang drawing class para mailabas ng mga bata ang kanilang nararamdaman.
Isang batang babae ang gumuhit ng watawat ng Pilipinas na yumayakap sa isang sirang bahay na may malaking nakasulat na thank you sa ibaba. Lumapit ang ina ng bata sa team na may luha sa mga mata. Sabi niya, "Nang makita ko kayong dumating dala ang watawat ninyo, hindi ko man lang alam kung nasaan ang Pilipinas. Pero ngayon, alam ko na nasa puso ko na ito magpakailanman." Ang balita tungkol sa maliit na aktibidad na ito ay na-broadcast ng local media at naging viral video sa East Africa sa loob lamang ng isang araw. Ang mga tao sa kalapit na bansa ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa Pilipinas at nanawagan sa kanilang mga gobyerno na matuto mula sa Philippine team. Ilang oras ang lumipas, isang kinatawan mula sa African Union Relief Task Force ang dumating upang makipagkita kay Dr. Villanueva sa kanyang tent at sinabi ang isang pangungusap na hindi inaasahan ng sinuman. "Hindi nyo lang tinulungan ang Kenya, binuhay ninyo ang pag-asa ng buong kontinente." Sa gitna ng kapaligirang puno ng tawanan at ngiti, mula sa aktibidad na inorganisa ng Philippine team para sa mga refugee, ang balita tungkol sa kanilang operasyon ay kumalat na sa buong kontinente ng Africa, lalo na sa mga lugar na hindi pa naaabot ng tulong dahil sa sirang kalsada, walang signal at hindi pa makakilos ang mga pangunahing ahensya. Nang gabing iyon, isang agarang tawag ang pumasok sa two-way radio ng team. Urgent. Ang border area ng Ethiopia at Somalia ay humihingi ng tulong. Ipadala agad ang medical team at pagkain. Tumingin si Dr. Villanueva sa kanyang team na may kalmadong ekspresyon bago marahang tumango. "Pupunta tayo." Natahimik ang buong kampo. Alam ng lahat na ang lugar na humihingi ng tulong ay mahigit 600 kilometro ang layo sa mga sirang kalsada, walang kuryente, walang tubig at walang kahit signal ng cellphone. At higit sa lahat, walang makapagsisiguro kung ligtas ang daan. Dadaan tayo sa mga lugar na may mga aftershock pa, paalala ng isang opisyal mula sa isang aid organization. "Alam ko," sagot ni Dr. Villanueva. "Pero wala silang ibang pagpipilian at tayo ang huling pagkakataon nila." Dahil sa desisyong iyon, mahigit 30 miyembro ng Philippine team ang nagboluntaryong maglakbay, dala ang supply ng pagkain, malinis na tubig at 12 first aid kits. Ikinarga nila ang lahat sa 4 na 4x4 off-road trucks na ipinahiram ng isang NGO. Ang daan ay puno ng malalaking butas, mga natumbang puno at mahahabang bitak sa lupa na parang mga sariwang sugat ng mundo. Ngunit walang sinuman sa team ang nagreklamo. Nagtulungan silang magbuhat, maghila at magtulak ng mga sasakyan ng may determinasyon. Habang ang isang truck ay natigil sa putik at tinutulungan ng mga staff, nagulat ang radyo mula sa naunang truck. "May nakita kaming maliit na komunidad na hindi pa nararating ng tulong. Mahigit 40 ang malubhang sugatan. Ang mga sanggol ay dehydrated. Kailangan nating mag-set up ng tulong dito ngayon din." Hindi man lang nakapagpahinga ang team. Mabilis silang nagtayo ng tent, naghanda ng first aid equipment at ipinamahagi ang limitadong food packs na dala nila. Ngunit ang nakakamangha ay ang mga taga-nayon kahit gutom, mapayapa nilang pinaghatian ang pagkain. Walang agawan. Isang matandang babae ang dahan-dahang nagsalita sa Somali sa pamamagitan ng isang interpreter. "Hindi ko alam kung saan kayo galing, pero ngayon, sigurado akong galing kayo sa langit." Bahagyang ngumiti si Dr. Villanueva bago sabihin sa kanyang team, "Pupunta tayo hanggang sa dulo, hindi lang ayon sa mapa, kundi ayon sa puso ng mga tao." At nang ang mga larawan ng bagong rescue effort na ito ay naipadala pabalik sa base sa Kenya, isang agarang mensahe ang dumating mula sa kabilang panig ng kontinente. "Niger is requesting the Philippine team urgently. They want Filipino kindness to reach West Africa too." Sa mapa ng mundo, ang Niger ay isang maliit na tuldok lamang sa gitna ng Sahara Desert. Ngunit pagkatapos ng malakas na lindol, ang maliit na tuldok na iyon ay napuno ng mga sigaw ng tulong na halos walang nakarinig maliban sa Pilipinas. Ang balita tungkol sa trabaho ng Philippine team sa Kenya at sa border ng Somalia ay kumalat ng higit sa inaasahan. Nang makarating ito sa Niger, ang boses ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga lokal na organisasyon ay umalingaw-ngaw sa media. "Kung makakarating ang mga Pilipino, hindi kami susuko sa aming kapalaran." Nakatanggap ang base ng Pilipinas sa Kenya ng opisyal na kahilingan mula sa gobyerno ng Niger.
At nang makita ni Dr. Villanueva ang dokumento, sinabi lamang niya, hindi natin hahayaang may boses na hindi marinig. Kahit na ang distansyang mahigit 3,800 kilometro ay puno ng disyerto, baku-bakong daan, at kawalang katiyakan sa seguridad, mabilis na nagplano ang Philippine team ng isang life-saving convoy. Nakakuha sila ng suporta mula sa Philippine Mission sa United Nations na nag-ayos ng isang modernong medium-sized transport plane na may naka-install na field clinic sa loob. Nagsimula ang misyong Pakpak ng Pag-asa. Sa loob ng eroplano, isang team ng mahigit 40 Pilipinong doktor, nurse, at voluntaryo ang tahimik na nagbabasa ng impormasyon tungkol sa lugar na kanilang pupuntahan. Alam ng lahat na ito na marahil ang isa sa pinakamahirap na misyon ng kanilang buhay. Nang lumapag ang eroplano sa gitna ng buhanginan na halos walang istruktura, sinalubong sila ng daan-daang residente na payat, may malalalim na mata, at ang ilan ay pasan ang mga sugatan. Ang kanilang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-asa, kundi ng paghihintay. Pilipinas! Pilipinas! Sigaw ng isang grupo ng mga bata nang makita ang watawat ng Pilipinas na iwinawagayway sa likod ng eroplano. Ang sigaw na iyon ay nagbigay lakas sa buong team para tumayo kaagad. Itinayo ang Field Medical Center sa gitna ng 45 degrees Celsius na temperatura. Itinayo ang Philippine Kitchen Tent sa pamamagitan ng lakas ng mga voluntaryong halos hindi natutulog sa loob ng ilang araw. At sa unang 6 na oras, nakapamahagi ang team ng mahigit 1,200 food packs at malinis na tubig at nakagamot ng mga sugatan. Ito ba ay isang himala? Tanong ng isang batang babaeng taga-Niger sa pamamagitan ng isang interpreter habang kumakain kasama ang kanyang kapatid sa ilalim ng tent. Si Dr. Bell, na minsan nang umiyak kasama si Amin sa Kenya, ay marahang ngumiti at hinaplos ang ulo ng bata. Hindi ito himala, anak. Ito ay kagandahang loob mula sa Pilipinas. At ng araw na iyon, sinabi ng National Radio Station ng Niger sa kanilang evening news, "Salamat, Pilipinas." Hindi nyo lang iniligtas ang mga buhay, pinatunayan ninyo na may pag-asa pa sa mundong ito. Matapos ang matagumpay na misyon ng Philippine team sa Niger at pagbalik sa kanilang pangunahing base sa Kenya, ang tugon mula sa iba't ibang bansa ay nagbago mula sa paghanga patungo sa pagnanais na matuto. Sa isang emergency meeting ng African Union sa Addis Ababa, 12 kinatawan mula sa mga bansang Aprikano ang nagpahayag ng kanilang intensyon na hilingin sa Philippine team na magdaos ng isang workshop tungkol sa The Filipino Model ng mabilisang disaster management at assistance. Hindi na lang ito simpleng pagtulong, sabi ng pinuno ng UNHCR sa Kenya. Ito ay isang aral na dapat matutunan ng mundo mula sa Pilipinas. Si Dr. Villanueva, na hindi kailanman inakala na hihilingan siyang magturo sa antas ng isang kontinente, ay marahang ngumiti at sumagot, "Hindi kami eksperto sa lahat ng bagay, pero ikukwento namin ang lahat ng ginawa namin ng buong puso." Agad na kumalat ang balita at mga bansa tulad ng Tanzania, Burkina Faso at Uganda ay nagpadala ng mga kinatawan para sumali sa field workshop na ginanap sa gitna ng mga tent ng Pilipinas sa loob ng shelter. Hindi naghanda ang Philippine team ng magagarang slide presentations o komplikadong mga diagram. Ginamit nila ang aktwal na karanasan bilang guro. Ipinasyal nila ang mga opisyal na Aprikano para ipakita kung paano mag-set up ng tent sa mabilis na panahon, nag-demonstrate kung paano mag-organisa ng food distribution point nang walang kaguluhan at ipinakita ang paggamit ng murang water purifier na gawa sa solar panels at isang drum na nagkakahalaga ng wala pang $20. Lahat ng nagawa namin ay hindi dahil magagaling kami, kundi dahil nagkakaisa kami mula sa lahat ng sektor. Bawat Pilipino ay may-ari ng misyong ito, sabi ni Nurse Nida sa workshop. Maging ang mga sundalo mula sa Nigeria ay lumapit para magpakuha ng litrato kasama ang prototype food box na naging isa sa mga tagumpay ng Pilipinas sa pagkontrol ng sapat na supply ng pagkain at pagbibigay ng moral na suporta. Sa pagtatapos ng workshop, sinabi ng isang kinatawan mula sa African Union ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong tent. Hinihiling namin na tulungan kami ng Pilipinas na magtayo ng isang Continental Humanitarian Training Center dito sa Africa
sa pangalan ng Thai African Hope Center. Walang nagsalita agad hanggang sa tumingala si Dr. Villanueva. Kung ito ay makapagliligtas ng mas maraming buhay, hindi tatanggi ang Pilipinas. Ang maliit na workshop sa ilalim ng isang tent sa gitna ng nakakapasong init ng kontinente ay naging simula ng pagbabago ng mundo sa pamamagitan ng simpleng kagandahang loob mula sa Pilipinas. Isang hapon sa border area ng Mali at Burkina Faso, ang Philippine team na nakakalat sa iba't ibang aid points ay hinarap ang isang bagay na hindi inaasahan, isang dambuhalang dust storm o habuob kung tawagin ng mga lokal. Ang hangin ay sobrang lakas na gumuho ang ilang tent at nagkalat ang mga kagamitan. Ang kalangitan ay naging kulay kape, na halos hindi mo makita ang anumang bagay sa layong 10 metro. Daan-daang residente, na apektado pa rin ng lindol, ang nagmadaling maghanap ng masisilungan sa gitna ng kaguluhan at alikabok na humahapdi sa mata at balat. Ngunit sa sandaling iyon, walang sinuman sa Philippine team ang tumakbo palayo. Sa halip, nagsigawan sila, "Unahin ang mga bata! Basahin ang mga tela!" Ginamit ni Dr. Villanueva at ng ilang volunteer nurse ang kanilang mga truck bilang panangga sa hangin para sa mga matatanda. Mabilis na tumakbo sina Nida at Teacher Jamal para akayin ang mga bata sa isang pansamantalang bodega at ginamit ang mga food box bilang pader laban sa alikabok. Walang sigawan ng paninisi, walang pagsisi sa kapalaran. Tanging mga boses na nagsasabing kapit kamay at mga salitang nagpapakalma mula sa team na nagsasalita sa Filipino, Ingles, Swahili at Pranses. Matapos humupa ang dust storm pagkaraan ng halos 1 oras, natahimik ang kampo. Isang batang babae ang yumuko at nagpasalamat sa isang walang laman na food box na ginamit niyang panangga sa kanyang mukha. "Ito po yung kahon ng pagkain mula sa Pilipinas, di ba?" Inosente niyang tanong. Tumawa si Nida na may luha sa mga mata. "Oo, anak. Pero ngayon, higit pa ito sa kahon ng pagkain. Naging panangga na ito ng buhay." Kinabukasan, ang kwento tungkol sa Filipino food boxes versus the dust storm ay naging pangunahing balita sa social media sa South Africa. May mga larawan ng mga bata na may hawak na mga plastic container na may maliit na watawat ng Pilipinas, kasama ang caption, "Kahit gaano kalakas ang bagyo ng alikabok, mas malakas ang bagyo ng kagandahang loob ng Pilipinas." Sinabi ng isang kinatawan ng World Health Organization sa isang panayam. Walang sinuman ang nag-akala na ang isang maliit na team mula sa Southeast Asia ay kayang harapin ang ganitong sunod-sunod na sakuna ng may sistema at kahinahunan. Maikli lamang ang sinabi ni Dr. Villanueva. "Naranasan na rin ng Pilipinas ang mga araw na napuwing kami at alam namin kung gaano kahalaga na may isang taong mag-aabot ng panyo para punasan ito." Lumipas ang halos 1 buong buwan mula nang maganap ang malakas na lindol. Ang Philippine team, na orihinal na may 10 araw na misyon lamang, ay nanatili ng mas matagal dahil sa prinsipyong, "Hindi pa kami uuwi, hindi pa ligtas ang lahat." Ang misyon ng pagliligtas sa mga pasyente, pamamahala ng malinis na tubig at pagbibigay ng pag-asa ay nagpatuloy araw-araw kahit sa pinakamalalim at pinakamalayong lugar. Ngunit ang hindi inaasahan ng sinuman ay ang malalim na ugnayang nabuo sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga bata sa Aprika. Isang gabi sa kampo sa Tanzania, habang nag-iimpake ang team para sa kanilang pag-uwi, isang grupo ng mga bata ang tumakbo at yumakap kay Nida, ang nurse na nagpakain, naglinis ng kanilang mga sugat at nakipaglaro ng bato-bato pick sa kanila tuwing hapon. "Huwag po kayong umalis. Huwag po kayong bumalik sa Pilipinas," bulong ng isang ato, taong gulang na babae habang inaabot ang isang pulseras na gawa sa mga sinulid. Ngumiti si Nida na may luha sa mga mata. "Kailangan kong bumalik sa trabaho sa Pilipinas, anak. Pero babalik ako, pangako." Nagsimulang umiyak ang maraming bata. Ayaw nilang umalis ang mga Pilipino dahil ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na naramdaman nila ang init ng isang pamilya. Nang araw ding iyon, nag-organisa ang medical team ng isang simpleng paalam. Mayroong bersyon ng maligayang bati na isinalin sa Swahili na marahang tumutugtog. Namigay sila ng maliliit na regalo sa mga bata na naglalaman ng panyo, mga candy mula sa Pilipinas, at mga sulat kamay mula sa mga batang Pilipino mula sa iba't ibang probinsya sa ilalim ng proyektong
Sulat ng Batang Pinoy para sa Batang Mundo. Isang sulat ang nagsasabi, sana po maging malakas kayo diyan. Kung may pagkakataon po, bisitahin nyo kami sa Pilipinas. Ipapatikim ko po sa inyo ang Jollibee. Nang buksan ng isang batang Aprikano ang sulat, ngumiti siya na may luha at bumulong. Hindi ko alam kung ano ang Jollibee, pero kung makikita ko kayo ulit kahit ano kakainin ko. Ang nakakaantig na balitang ito ay naipalabas sa pandaigdigang media. Nagtapos na ang rescue mission ng Pilipinas, ngunit nagsisimula pa lamang ang ugnayan ng mga puso. Kahit na lumipad na ang eroplano ng team kinabukasan, ang iniwan nila ay isang bono, pag-asa, at ang alaala ng mga estranghero na nag-alaga sa isa't isa na parang magkakapatid. At sino ang mag-aakala na sa bawat hakbang ng team pabalik sa eroplano, isang bahagi ng kanilang puso ang naiwan sa lupaing iyon. Nang makabalik ang mga doktor at voluntaryo sa Maynila, simple lang ang kanilang pagdating. Walang parada, walang malaking balita. Tanging mga pamilya at ilang opisyal ang sumalubong sa kanila na may luha at mahinang palakpakan sa NAIA. Ngunit sa kabilang panig ng mundo, sa United Nations Headquarters sa Geneva, Switzerland, ang pangalan ng Pilipinas ay binanggit sa isang malaking pagpupulong ng UN Emergency Response Council. Ipinakita ng Pilipinas na ang makataong tulong ay hindi nakasalalay sa badyet, kundi sa puso, sabi ng isang kinatawan ng UNHCR. At sumunod ang isang formal na kahilingan, iminumungkahi namin na pamunuan ng gobyerno ng Pilipinas ang pangmatagalang rehabilitasyon para sa kontinente ng Aprika sa susunod na yugto. Ang balitang ito ay ikinagulat, ngunit ikinatuwa ng gobyerno ng Pilipinas at ng buong bansa. Hindi araw-araw na ang isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ay inaanyayahang maging leader sa pagbangon ng isang kontinente. Agad na nagtayo ang Department of Foreign Affairs ng isang espesyal na task force na tinawag na Philippine Humanitarian Corps, na binubuo ng mga doktor, inhinyero, agrikulturista, logistics experts, guro, at mga espesyalista mula sa mga proyektong pangkabuhayan at iba't ibang foundation, maging ang pribadong sektor tulad ng mga kumpanya ng pagkain, agrikultura at clean energy ay nagdeklara ng suporta nang walang hinihintay na kapalit. Hindi ito tungkol sa gobyerno, ito ay tungkol sa sambayanang Pilipino, sabi ng isang ehekutibo ng isang malaking kumpanya. Ang tugon ng mga tao sa social media ay napakalakas. Pwede po bang ipa-drawing sa anak ko ang watawat ng Pilipinas para idikit sa Aprika? Gusto ko pong mag-donate ng mga manika para sa mga bata doon. Salamat sa pagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa salitang Pilipino. Naging headline sa buong mundo. Philippines, the small country with the biggest heart. Sa sumunod na linggo, inihayag ng UN ang opisyal na pagtatatag ng Philippine-Africa Humanitarian Training Center sa Kenya na pinangalanang Puso Pinoy Hub. Si Dr. Villanueva ay pinili bilang Honorary Director kasama ang mga pinuno ng medical units mula sa 5 bansang Aprikano. Hindi kami mga bayani. Ginawa lang namin kung ano ang nararapat gawin ng isang tao para sa kapwa, sabi niya. Muling sumikat ang araw sa ginintuang disyerto ng Kenya, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Ang mga sigaw ng tulong ay napalitan na ng mga tunog ng pagtatayo. Ang mga batang kumakanta ng mga kantang Filipino na may salitang salamat ay umalingaunggaw sa harap ng Puso Pinoy Hub. Hindi kalayuan, isang matandang babaeng Tanzanian ang nagdidilig ng mga puno ng papaya na tumubo mula sa mga butong galing sa Pilipinas. Isang batang lalaki mula sa Somalia ang tumutulong sa isang technician na mag-install ng solar panels para sa water filtration system sa kanilang nayon. At isang binata mula sa Niger na nakasuot ng t-shirt na may nakasulat na Pusong Pinoy ang naglalakad at namimigay ng pagkain sa mga residente mula sa isa pang nayon na naapektuhan ng pinakabagong aftershock. Sa lahat ng mga larawang ito, walang bayani, walang bida, tanging mga ordinaryong tao na tumindig para gawin ang isang bagay na hindi inakala ng mundo na posible. At sa 60 araw na anibersaryo ng malakas na lindol, inihayag ng United Nations na ang proyekto ng Philippine Team sa Aprika ay isang modelo na dapat pag-aralan ng lahat ng bansa dahil pinatunayan nito na ang kagandahang loob ang pinakamahalagang yaman ng sangkatauhan.
Ang unang paaralan na itinayo sa pamamagitan ng kooperasyon ng Pilipinas at Aprika ay binuksan sa gitna ng disyerto na may pangalang Paaralan ng Himala o Miracle School. Sa seremonya ng pagbubukas, isang batang babae ang umakyat sa entablado at nagsalita sa malinaw na Filipino, "Salamat po, Pilipinas. Gusto ko pong maging doktor tulad ni Dr. Villanueva at babalik po ako para tulungan ang aking bayan tulad ng pagtulong ng mga Pilipino sa akin." Ang palakpakan mula sa mga residente, international staff at ang Philippine team na nakaupo sa likod ay tumagal ng napakatagal. Si Nida, Teacher Jamal, Dr. Bell at lahat ng voluntaryo ay mahigpit na nagyakapan, sabay na umiiyak at tumatawa. Tumingin si Dr. Villanueva sa news camera na kumukuha ng kanilang larawan at maikling sinabi, "Kami ay mga ordinaryong Pilipino lang na naniniwala na posible ang himala kung tayo mismo ang kikilos. At oo, isang himala ang tunay na naganap sa isang kontinenteng dating puno ng kawalan ng pag-asa. Dahil ang mga Pilipino ay hindi lang nagpadala ng pagkain, doktor o tulong, nagpadala sila ng pag-asa na hindi kailanman naluluma ng distansya. Ang munting kagandahang loob ng Pilipino ay maaaring hindi nagbago ng buong mundo sa isang araw. Ngunit sa pinakamadilim na araw, para sa mga taga-Aprika, ang Pilipinas ang unang sinag ng liwanag na kanilang nakita. Kung ipinagmamalaki mo ang puso ng Pilipino, mangyaring ibahagi ang kwentong ito para malaman ng mundo na hindi natin iniiwan ang sinuman. Magkita-kita tayong muli sa susunod na magandang kwento.